Rebecca's POV. Wala si Vladimir. Ibig sabihin nagsasabi ito ng totoo. Ngunit ako, napahiyangan this oras dahil lang sa kagustuhan ko na makausap ng mag-isa si Talia. At kung hindi ko mapigilan sana ang sarili ko, ubos ang buhok ni Talia. Pero pasalamat talaga yang si Talia at nariyan sa likuran niya ang Old Master Doralte. Sinamahan naman ako ng pinag-utusan ng Old Master Doralte. Ngunit hindi pa nga kami nakakalayo. Inis kong tinalikuran ito at pumunta kay Mama. Si Kuya Simon muling umisin ng traidor sa akin habang si Papa walang pakialam na nakipagyabangan sa mga negosyanteng naroroon. Mayabang na yan si Papa dahil nga wala nang nakatali sa leeg niyang mga utang. Nakakalimutan na nitong tungkol sa akin at kay Mama. Anak mo Carlota, hindi ko inaasahan na may kausap si Mama. Oo, panganay na anak kong babae. Hindi mo nga anak si Talia pero bakit parang si Talia ang kumuha ng alindog at kagandahan mo? Anong ibig nilang sabihin? Tama naman, hindi ko nga minana ang kalandian ni Mama. Minana naman ang anak kong talino ko. Pagtatanggol ni Mama sa akin, ano ba at nakipag-usap pa si Mama sa mga plastic na yan? Siyempre sa sitwasyon namin ngayon, ang kakampihan nila si Talia dahil hindi pa nila alam ang totoong kwento na isang ahas si Talia. Mas mabuti na yung katalinuhan ni Mama ang minana ko. Kesa nga sa kalandian ni Mama, hindi ba? Walang nagawa si Mama kung hindi tumango, kahit nga nilalagay ko sa alanganin ng pangalan nito. Ngunit ang kalandian ni Mama para lang naman kay Dad. Na siyang ikinangiti ng mga plastic. Hindi kagaya ng kalandian ni Talia na sinulot ang nobyo ko. Nanlaki ang mata nila. Sinulot? Ang nobyo? Tinutukoy ba dito si Vladimir? Naging nobyo mo si Vladimir? Oo, matagal na. Ha? Rebecca, pigil na sa akin ni Mama, ngunit hindi niya ako mapipigilan sa nais kong mangyari. Mailantad ang katotohanan na ako dapat ang nasa katayuan ni Talia, hindi ito. Magsasalita pa sana ako nang biglang may humablot ng aking kamay, si Kuya Simon. Sa tingin ko, kailangan mo pumunta sa ospital ngayon. May nakaschedule kang operasyon. Sinabi yun ni Kuya Simon sa harapan ng mga baing ni hindi man lang naniwala, kahit isang salita sa sinabi ko, kung hindi. Sa sobrang talino ata ng anak mo Carlota, parang kailangan na niyang magpatingin. At ito na ang nagsialisan na iniwan ng mga tao nilang pang-iinsulto nga kami. Bitawan mo ko! Inis kong hila ng kamay ko kay Kuya Simon at ang malaya kong kamay ay kaagad na sinalubong ang pisngi niya. Nakita mong ginawa mo? Ginawa mo kong katawa-tawa. Hindi si Talia ang kapatid mo. Ako! Shh, Rebecca. Si Mama. Kumalma ka lang. Hindi ngayon ang oras para isawalat ang relasyon niyo ni Vladimir. Mayroong plano si Vladimir. Magtiwala na lang tayo sa plano niya. Hindi yung, kailan pa niya gagawin ang plano niya? Kapag tuluyan ang naging kaaway ako ng lahat habang si Talia naman ay siya talagang kilalang legal na asawa ni Vladimir? Malakas ang boses ko. Ngunit sa lawak nga ng bakuran na pinagdarausan, hindi kami maririnig ng kahit ninuman. Lalo na kung wala naman talagang pakialam ang mga tao sa paligid namin. Naiinis na talaga ako ng sobra kay Talia. Lahat ng dapat sa akin kinuha niya. Vladimir's POV. Napabuntong hininga ako. Bakit nagiging komplikado ang aking paligid? Huli na bang lahat para kay Rebecca? Ngunit may pangako nga ako sa kanya na kailangan kong tuparin. Master Vladimir, yung regalo para sa inyo ni Madam Doralte. Isang paper bag na walang alita na tinanggap ko nga ito sa kanya. Curious ako kung ano nga bang maaaring regalo sa akin ng asawa ko. Nang binuksan ko, 2 regalong nasa loob ng paper bag. Inilabas ko yung isang regalo. Maayos ang pagkakabalot noon at merong note si Talia na smiley face at happy birthday. At yung isa, duli na emoticons at may warning na if you're having a bad mood, please don't open this. And if you're in good but bored, you have the honor to open this. Kahit wala nga mga notes niyang ito at kahit ano man ang mood ko ngayon, bubuksan kong regalong binigay niya sa akin. Binuksan ko una yung weird. She meant na doon ko ibuhos ang lahat ng curiosity ko and I can't postpone it anymore. Nang buksan ko, isang kahon ulit ang kailangan kong buksan. Alam ko na ang pangtitrip na ito ni Talia. Ngunit halatang pinagpaguran niya kaya pagpapaguran ko rin ang pagbubukas nito. Hanggang sa naging maliit na lamang. Inalog ko at sa tingin ko yun na yung pinakahuling kahon na bubuksan ko. Nang mabuksan ko, isang raisin pellet na maaring ilagay sa mesa ko. Ginawa ba niya to? Isang miniature na dagat at meron ngang shell. At dahil sa shell na yun, naalala ko si Rebecca.
Talaga bang hindi si Talia ang babaeng nakilala ko sa dalampasigan? O hindi si Rebecca? Hinahangad ko ba na sana si Talia na lang ito? Sa likuran ng palet may nakasulat, Dimir. Medyo natigilan ako. Pero sa tingin ko alam na niyang kwento namin ni Rebecca kaya she inscribed my childhood nickname. Inaago ba talaga ni Talia ang atensyon ko na para sana kay Rebecca? Itapon mong basura niyan. Inis kong lapag ng palit sa mesa. Kukunin na sana ng tauhan ko ngunit muli ko itong kinuha. Still parte yun ang regalo ni Talia. Binigay na niya ito sa akin at kung ano man ang nais niyang iparating, sa akin na lamang yun, hindi ba? Sumunod kong binuksan ang seryosong may kalakihan na regalo. Nang buksan ko, kaagad na nilantad itong laman. Isang shawl na nakita kong borda ng pangalan ko sa dulo. Halatang binilisan ni Talia ang pagborda nito para nga hindi masyadong visible yung letra. Hindi na yata natapos dahil niya niyaya ko siyang matulog sa labas kagabi at nanumbalik sa aking pakiramdam ang nangyari sa amin hanggang napailing ako. Oo, asawa ko si Talia, ngunit bago ko pa man siya pangakuan, meron ng nauna. Ilalagay ko na sana pabalik sa paper bag ang natanggap ko sa kanya nang may makita ko nakatuping papel. Binuksan ko. Happy birthday, Dimir. Hope I can draw a candle cake in the sand again with you. It's up to you. If you want to live longer, please take care always, Dimir. Napalunuklaway ako. Hindi ako makahinga. Anong ibig sabihin nito? Iniinis ba ako ni Talia? Lalo na kung alam niya ng ginawa namin ni Rebecca noon, ang pagguhit ng cake sa buhangin. Hindi ko na malay napakuyom ako sa sobrang inis ang papel. Babalik tayo ngayon din sa Manor. Master Vladimir, na bago pa man ito magsalita kaagad na sinalubong sa kanya ang titig ko. May aangal ba sa gusto kong mangyari? Talia's POV. Dahil wala si Vladimir bilang asawa niya, ako nga tumanggap ng bisita nito at marami ang nais na bumati sa kanya. Ngunit wala nga ito. Hanggang sa papalapit na sa akin si Ate Rebecca. May dala itong maliit na regalo. Ngumiti siya sa akin. Nakala kong ngisi ang ibibigay niya sa akin. Alam kong alam na niyan tungkol sa hindi ko pagpayag na makipaghiwalay kay Vladimir. Kahit nga nalaman ko ng kwento nilang dalawa. Pero sa mga mata ni Ate Rebecca, hindi may kukubli ang inis niya sa akin. Dahil wala ngayon si Vladimir, Talia, ikaw na lamang ang mag-abot nitong regalo ko para sa kanya. Napatango ako sa kanya at tinabot ko ito. Nakamasid lamang ang Old Master Doralte at hindi nga nito gusto na makitang malapit sa akin si Ate Rebecca. Kaagad naman tumalikod si Ate Rebecca. Ate Rebecca, pigil ko sa kanya. Tumigil din ito at lumingon sa akin. Sinalubong ko siya ng may masiglang ngiti sa aking labi. Nais mo bang ilibot kita sa Manor? Kaya lang ate, hindi na sapat ang oras para ilibot kita sa buong Manor. Talaga ba, Talia? At napapatitig siya sa direksyon ng Old Master Doralte. Hinawakan ko ng kamay ni Ate Rebecca. At alam kong magbabago ang paningin ng Old Master Doralte kay Ate Rebecca. Kung ano man ang ginawa niya noon, dapat nakalimutan na lang. Bigyan ng pangalawang pagkakataon parati ang isang tao, lalo na kung nais nitong bumawi. Nang makalabas na kami sa venue, agad na sumunod sa akin si Joy at ilang katulong. Sinabi ko sa kanila na hayaan lang kami mag-isa ni Ate Rebecca. Gusto kong pumunta sa silid mo, Talia. Balita ko kasi maganda daw ito at malaki. Napatango ako. May silid ako para sa akin nandito, saka may silid din kami na para sa aming dalawa ni Vladimir. Silid niyong mag-asawa? Maaari din ba ako dong sumilip? Medyo nagulat ako sa sinabi ni Ate Rebecca. Ngunit kailangan ko siyang pagbigyan. Pagdating namin sa silid ko, hindi siya makapagsalita. Gaya ng una ko ring pagpasok dito. Kaagad na nilapitan niyang mga halatang mamahaling furniture. At nang makita ang pintuan patungo sa walk-in closet ko, binuksan niya ito. At tumambad sa amin ng isang hagdan na magdadala sa amin patungo nga sa napakaraming collection ng mga mamahalin na trends na mga damit. Ang daming ito, Talia! Nabulalas ni Ate Rebecca. Sabihin mo sa akin, totoo ba na every third month pinapalitan ng mga tong nandito sa loob ng walk-in closet? Hindi ko alam. Usap-usapan lang naman. Madam Doralte, Miss Rebecca. Biglang pagdating ng isang grupo ng mga babae ng uniform tulad ng kila Maylin. Nagbigay ito ng respeto sa amin. Hindi sila masalita kagaya nila Maylin kaya hindi ko namalay na sila pala yung mga stylish ko dito sa Manor. Tama po kayo sa narinig. To maintain the trends every quarter of the year, pinapalitan ang mga damit na naririto kahit hindi pa nagagamit? Yes, Miss Rebecca. Di ba, Talia, dapat ako nasa kalagayan mo? Biglang lumabas sa bibig ni Ate Rebecca.
Ako ang mahal ni Vladimir. Ako ang una niyang pinangakuan. Ako lang dapat ang pinakasalan niya. Napakaswerte mo para ikaw nga ang piliin ng Old Master Doralte para kay Vladimir. Huli na rin ang lahat nang malaman niya na ako pala yung babaeng matagal na niyang hinahanap. Napakaswerte mo, Talia. Sana alagaan mo ng maayos si Vladimir para sa akin. Ikaw ang kinikilala ng lahat ng may bahay niya. Sa totoo niyan, ayoko na kayong guluhin na dalawa. Ayoko na. Kaya simula ngayon, Talia, susuko na lamang ako. Ate Rebecca, bagay na bagay naman talaga kayo ni Vladimir. Mabuti nga't inagaw mo ang atensyon niya sa akin dahil sino naman ako para mapunta sa akin si Vladimir. Walang-wala ako sa Italia. Ate, ang dami din ng mga alahas mo rito. Ang dami. At huwag mo sabihin na hindi ito mga totoo. Genuine treasure para sa isang Madam Doralte, Miss Rebecca. Sagot ng babae ulit kay Ate Rebecca. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi man ako makahinga ng maayos dahil pakiramdam ko, kasalanan ko ang nangyari. Pero hindi naman, hindi ba? Ayos lang ba, Ate Rebecca, na tignan mo yung silid namin eh? San ba yung Talia? Ang dami silid dito. May ngiti sa labi ni Ate Rebecca. Sigurado siya na nais niyang mapasok ang silid namin ni Vladimir. Kaya wala na akong nagawa kung hindi pakita nga sa kanya. Sa pagbukas ng pinto, kaagad na makikita sa dingding ang napakalaking wedding picture namin ni Vladimir. Sa larawan na yun, pareho kaming masaya ni Vladimir. Walang nagkukunwari. Kung hindi parang kontento. At pagkatapos nalaman ni Vladimir na mayroon ng report tungkol sa babaeng matagal niyang hinahanap, ang asawa ko na nangako sa harapan ng altar. Ang mga mata niya nagkaroon na nga ng confusion. Hetong silid yung dalawa? Napakalaki naman ang kama yung dalawa. O para saan ang pintong yun? Papunta ba sa hardin? Dahil nga may makikita kang mga natural na bamboo tree sa loob. At bago pa man ako makatugon sa kanya, kaagad na nilapitan ni Ate Rebecca ang pinto at pagbukas nito. Nakita niya ang napakagandang jacuzzi sa silid na ito. At alam na niya kung para saan ito. Sabay ba kayong naliligo ni Vladimir? Agad akong umiling. Napakalaki ng paliguan na ito para lang mag-isa lang kayong maligo. Halatang hindi na magandang pakiramdam ni Ate Rebecca kaya lumabas na nga kami sa silid. Para ma-divert ang kanyang isipan, pumasok kami sa napakalaking library mismo dito sa Manor. Walang interes si Ate Rebecca kahit kanina pa ako nagsasalita. At ipinakita sa kanya mga medical books. Siguradong tungkol ito sa silid namin ni Vladimir. Talia, yung silid ni Vladimir, alam mo ba kung nasaan? At hindi pa nga tuluyang naalis sa isipan ni Ate Rebecca ang tungkol sa silid naming dalawa. Sa totoo niyan, Ate Rebecca, yung silid na para sa amin ni Vladimir, kanyang dating silid yun. Ang ibig mo sabihin wala na siyang sariling silid dito sa Manor? Napailing ako sa kanya. Bakit ikaw may sarili kang silid? Hindi kasi magkakasyang gamit namin dalawa sa silid niyang yun. Sagot ko sa kanya na ayaw ko sanang sagutin. Sa bagay, mas marami naman talagang gamit ng mga babae kaysa sa lalaki. Pero merong working space dito si Vladimir. Talaga? Saan? Lumabas kami ng library at pumunta nga sa workspace ni Vladimir. Mukhang library din ngunit lahat ng yun tungkol sa trabaho ni Vladimir. Agad na tumungo si Ate Rebecca sa upuan ni Vladimir at naupo doon. Medyo nagulat ako pero sa tingin ko naman hindi dito sinasadya, hindi ba? Inikot niyang upuan at napatitig sa akin. Bagay bang maupo ako dito, Talia? Yung boses niya parang bumalik sa Rebecca ang kilala ko. Ano sa tingin mo? Napatango na lamang ako. Tango lang? Ikaw, Talia, subukan mong maupo dito. Tingnan ko lang kung talagang bagay ka maging Madam Doralte. Ate, tumayo na siya at sa mga mata nito, hindi niya tatanggapin ang pagtanggi ko sa sinabi niya. Kaya wala na akong nagawa kung hindi pagbigyan siya. Naupo ako. Napasinghap naman si Ate Rebecca. Hindi ka nababagay maging Madam Doralte, Talia. Hindi. Kaya tumayo na ako sa pagkakaupo. Maliwanag na sinabi sa akin ni Vladimir na hindi ko kailangan makialam sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya huwag kang mag-alala, Ate Rebecca. Ang sinasabi ko dito, Talia, hindi ka bagay na maging Madam Doralte. Na parang biglang lumabas na naman ang pagkataon niyang hindi maganda. Akin ang lahat ng ito. Dapat akin. Hayop ka, Talia. Hayop ka! Nang bigla akong sinugod ni ate. At nahuli nitong buhok ko na hindi ko maintindihan kung bakit sinasabunutan ako niya na hindi ko alam ang dahilan. Ate! Sigaw ko na rin. Tumigil ka na, ate! Dahil nasasaktan na rin ako at kailangan ko nang lumaban. Hayop ka? Malandi ka? Talagang nilandi mo si Vladimir? Akin dapat siya! Akin! Hanggang sa bigla ko na lang siyang naitulak. Ate, wala akong ginawa para maging asawa ko si Vladimir. Pwes makipaghiwalay ka sa kanya. Hiwalayan mo siya.
Huwag mong nilalandi ang mahal ko, Talia! Isa kang pokpok at napakalaki mong hayop! Ako ang mahal ni Vladimir. Malandi ka lang talaga! Kahit alam mo ng kwento naming dalawa, bakit nanatili kang kumakabit sa dapat na asawa ko? Ate, ayaw mo hindi ba? Ayaw mo hindi ba? Tangna, isa kang hayop, Talia! Nahinablot ni Ate Rebecca ang isang vase at kaagad na binato ito sa aking direksyon. Mabuti na lang hindi ako tinamaan. Ngunit muli may nakuha siya at ibabato niya sana iyon sa akin nang biglang may kumatok. Katok na parang labis na nag-aalala kung ano ang nangyayari sa loob. Kumilos kaagad si Ate Rebecca na basagin ang vase sa may malapit sa kanya at ginulo ang kanyang buhok sa kanagkunwaring ako. Ako yung umapis sa kanya. Bago pa man ako makapagsalita, bumukas ang pinto at biglang luhaan ang mukha ni Ate Rebecca. Ang hindi ko pa inaasahan, si Vladimir itong nasa harapan naming dalawa. Alam ko, Talia, na pinaglalaban mo pagiging Madam Duralde. Nire-respeto kong pagiging asawa niyong dalawa. Nandito lang sana ako para maibigay ang regalo ko kay Vladimir. Bakit bigla mo na lamang ako niyayang pumunta rito? At sabihin sa akin na hindi ako mahal ni Vladimir kahit ako yung una niyang pinangakuan. Ayos lang sana sa akin pero bakit kailangan mo pa akong saktan? Maaari mo namang sabihin na umalis na ako. At namaluktot na sinubukan kunyari ni Ate Rebecca tumayo pero muli siyang bumagsak. At ang masama pa, yung palad niya nasugatan ng bubog sa pagkabagsak niya. Lumapit kaagad si Vladimir sa kanya at ako kumuha ng tissue para matigilan ang pagdurugo ng palad niya. Ngunit bago ko pa man yun magawa, tahimik na binuhat ni Vladimir si Ate Rebecca at tinalikuran ako. Dumating naman sila mama at papa at yung reaksyon ni mama parang mamamatay na si Ate Rebecca nung sumunod kaagad sila kay Vladimir kung saan ito dadalhin. Nagpaiwan si Kuya Simon. Anong nangyari? Dahil natulala ako bigla. Hindi ko naman sinaktan si Ate Rebecca. Ang totoo niyan, sinugod na lamang niya ako bigla at sinabunutan. Nanlaban din ako kaya naitula ko siya. Nakatayo pa naman si Ate Rebecca sa pagtula ko sa kanya. Naibato pa nga niyang vase na yun sa akin. Turo ko sa naunang nabasag na vase. At yung vase na yan, binasag niya noong may kumatok. Pinalabas lang ni Ate Rebecca, Kuya Simon, na may ginawa akong masama sa kanya. Bakit? Nagtatanong ka pa talaga kung bakit? Huwag kang maniniwala sa maskarang pinapakita ni Rebecca ngayon. Nagbabait-baitan lamang siya para sirain ka niya. Sa nakita ngayon ni Vladimir, sa tingin mo ba? Maniniwala ang asawa mo kapag sinabi mo yan sa kanya? Hindi. Nagiging masama ka lang sa paningin niya kapag pinag-uusapan na nga si Rebecca. Pero wala akong ginawang masama kay ate. Pinagpipilitan niyan inagaw mo sa kanya si Vladimir. Bakit hindi ka na lamang makipaghiwalay kay Vladimir at hayaan na lamang silang magsama? Bakit, Talia? May nararamdaman ka na ba para sa kanya? Kuya Simon, ang inaalala ko kasi dito, paano ang sinabi ng Old Master Duralde? Paano kung bumukas ang pinto at ang isang medical team ito na kaagad ako nilapitan, saka pinaupo sa upuan, tinignan ng pulso ko at anong nangyari sa kanya? Ang Old Master Duralde. At anong nangyari dito? Tatayo na sana ako para bigyan ito ng respeto nang itinaas niyang kanyang kamay. Agad na napatitik sa CCTV camera na hindi ko inaasahan na meron pala noon sa silid ni Vladimir. Dating can help precisely kung anong sagot sa mga tanong ko, Iha. Sumunod ka sa akin. At kayo, hindi ata ang Madam Duralde yung kailangan ng medical assistant na pinapatawag ng anak ko. Yung kapatid niya ata. At ngumisi ang Old Master Duralde sa akin. Simula ngayon, Talia, hindi ka nalalapit sa pamilyang Montejo at baka ano pang mangyari na hindi ko na kaya pang gawa ng paraan. Dad, lalo na din si Kuya Simon mo. Nakaagad nga hinila palabas si Kuya Simon. Ako sumunod na lamang sa Old Master Duralde sa kabilang bahagi ng bahay. Kung saan merong distansya, kung saan pinagdadaos ang kaarawan ni Vladimir. Nandito kami sa nanay. Kasama ko ang Old Master Duralde, hindi ito nagsasalita. At nakapikit lamang ang kanyang mga mata. Nakita na niya kanina ang footage. At ako nagawa ko ngang lumuhod sa harapan nito para patawarin at palampasin ang ginawa ni Ate Rebecca. Dumating ang tiyaan nito at kasabay noon ang pagdating din ni Vladimir na pinatawag nga ito. Ang mga mata niya nagtatanong kung bakit nga ako nakaluhod sa harapan ng Old Master Duralde. Tumayo ka dyan, Talia. Hindi niya napigilan. Hayaan mo lang siya, Vladimir. Ginagawa niya yan para sa kapatid niyang si Rebecca. Hindi dapat siya lumuluhod sa harapan niyo. Dapat nahingin niyang kapatawaran ni Rebecca. Saka nga iminulat ng Old Master Duralde ang kanyang mga mata. At bilang tugon sa sinabi ni Vladimir, tumawa ito. Tawa na hindi ko nga din na gustong marinig. Naghintay kami na kumalma sa kakatawa ang Old Master Duralde. Si Vladimir hindi ito magawang maupo.
hanggang sa ngumisi ng Old Master Durante. Anong gusto mong mangyari, Vladimir, sa buhay niyong mag-asawa ni Talia? Ang magkaroon ka ng kabet at kinikilala pa talagang kapatid ng asawa mo? Last week lang nalaman kong tungkol sa inyo ni Rebecca. Yung kwentong pambata na dapat hindi na pinapansin ng mga katulad niyo ni Talia. Ang kahapon ay isang kahapon na kailangang kalimutan. Wala akong pakialam kung nauna kang nangako kay Rebecca. Ang nais kong pakialaman mo ang kasalukuyan na si Taliang yung pinakasalan. Hindi ko napigilang mapapikit sa takot na nararamdaman ko ngayon. Kanina binigyan ako ng option ng Old Master Durante kung ano ang nais kong parusa para kay Ate Rebecca. Ang putulin ng dalawang kamay nito. Ang ikasal ito sa lalaki inutusan ni Vladimir na paimbestigahan ng tungkol sa babaeng matagal na niyang hinahanap o ang tuluyan na patuluyin ito sa impyerno. Talia, pasensya na iha dahil hindi mo ako madadala sa pagload-load mong yan. Mas lalo mo akong ginagalit kung ayaw mong mamili sa parusang sinabi ko kanina para sa ahas na si Rebecca. Bilang pagiging generous sa'yo, tapusin na natin ang paghihirap niya. Mabuti pang mawala na siya sa mundong ito. Old Master Durante! Bigla kong pag-angat na paningin ko dito. Ngunit bigla namang lumod sa tabi ko at yun nga si Vladimir. Sinabi niyo dad noon sa akin na kapag nagsalita tayo, dapat lang hindi natin tinatalikuran ng binibitawang salita. Nauna si Rebecca na pinangakuan ko kesa nga kay Talia na nagkataon lang naman na arranged marriage ang namagitan sa aming dalawa. Ngumisi ang Old Master Durante. Sabihin mo sa akin, Vladimir, wala ba sa inyong nangyari ni Talia? Dad, kung may nangyari sa inyong dalawa ni Talia, siya ang pananagutan mo. Mas nauna kang pumasok sa mundo niya kaysa sa Rebecca mo mapagkunwarit hindi maaring pagkatiwalaan ng pamilyang ito. At muling nagpigil ang Old Master Durante. Nakaalalay dito ang PA niya at ang butler. Nanatili kami nakaluhod ni Vladimir hanggang sa... Ayoko mabulag ka sa pinagagawa ng Rebecca na yan. Kung nais mo siyang papasukin sa pamilyang ito, magagawa mo lang yun kapag patay na ako, Vladimir. Panoorin mo kalokohan at kadaramahan ng childhood lover mo. Saka tumayo na nga ang Old Master Durante at bago umalis, asahan kong sagot mo iha bago matulog ang haring araw. At hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pumatak na nga ang luha sa aking mga mata. Tumayo ka na dyan. Si Vladimir na naunang tumayo at nilahad nitong kamay niya sa aking harapan. Tahimik kong inabot ang kamay ko dito at inalalayan nga akong makatayo. Naupo ako sa may upuan at si Vladimir naman, pinanood nga ang nangyari sa pagitan naming dalawa ni Rebecca. Dismayadong mukha niya at napahilamos ng kanyang dalawang kamay sa mukha at isinandalang likuran sa upuan. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Talia, na ikinapikit niya ng kanyang mga mata. Siguro nagawa lang niya ni Ate Rebecca dahil pinaglalaban kanya sa akin. Mahal na mahal kanya, Vladimir. Anong pinagsasabi mo ngayon, Talia? Nais mo bang makipaghiwalay sa akin? Kung gagawin mo yan, talagang ilalagay mo sa panganibang yung kapatid. Sabay mulat niya. Anong parusa bang sinabi ng aking ama sa'yo para kay Rebecca na kailangan mo pag-isipan? May galit sa kanyang mga mata. Dahil ba sa sinabi ko, kakausapin ko pa rin ang Old Master Durante na patawarin na si Ate Rebecca at hayaan na lamang ang nangyari. Saka maaari ka namang humiling sa kanya dahil kaarawan mo ngayon. Makakatulong yun sa pagpapalipas nitong nangyari, Vladimir. Nagmamagaling ka pa, Talia. Yun lang ang alam kong gawin. Sa amin kasi, lumaki kasi ako sa bahay ng mga Montejo. Yung celebrant palagi may kahilingan na kailangan tuparin ng mga magulang. Kaya siguro kapag kinausap natin ang Old Master Durante na maayos at masinsinan, makikinig na yun sa ating dalawa. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Anong parusa ang kailangan mong pag-isipan, Talia? Vladimir, kaya napabuntong hininga ko. Hindi na sana kailangan pa ng malaman mo. Ngunit kung gusto mo, ayoko ding mamili. And what are those? Puputulin ng dalawang kamay ni Ate Rebecca dahil sa pananabunot nito sa akin o ang ipapakasal sa lalaki inutusan mo na hanapin nga siya at ang panghuli, nais ipapatay ng dad mo si Ate Rebecca. Tsk, may tsansa ka na pala, Talia. Gusto mo din naman gumanti kay Rebecca, hindi ba? Napabuntong hininga ko sa aking narinig sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya na wala akong balak na mamili. Pipilitin ko ang Old Master Durante na patawarin nga si Ate Rebecca. Tumayo na ako. Namula ang tuhod ko nung lumod nga ako kanina. At medyo nagkaroon ng muscle pain ang area na yun. Sa karamdam ko pa rin ang pananabunot sa akin ni Ate Rebecca kanina. Saan ka pupunta? Makikiusap sa Old Master Durante. Dahil wala na akong oras. Mamaya lang lulubog ng araw. Nasa loob po ba ang Old Master Durante? Tanong ko sa butler na nasa isang pintuan. Nasa loob at kinakausap pong magulang niyo. Ang pinag-uusapan ay siguradong tungkol kay Ate Rebecca. Maaari ba akong pumasok? At walang alintana na pinagbuksan ako ng pinto nito. Sa pagpasok ko,
Agad na napalingon sa akin si mama at papa na medyo hindi nga maganda ang titig na ibinibigay nila sa akin. Ngunit, Iha, sana naman alalahanin mo pinagsamahan niyo ng ate mo Rebecca. Hindi ka namin pinabayaan kahit na hindi ka namin anak. Pinadama namin na meron kang pamilya. Sana naman hindi mo kami talikuran ng ganito lang. Si mama. Ang anak niyo mismong si Rebecca ang may kagagawa ng gulong ito. Nagkunwari pa siya na siya ang biktima ng gulo niyang ginawa. Mas maganda siguro na wag na lamang siya magdoktor kung hindi naging artista na lang dahil napakagaling naman niyang umarte. Sumang-ayon ba kayong dalawa ni Walter Carlota? Daniel, ginawa lang niya ito dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Vladimir. Kung yan palagi ang dahilan niyo at nakita niyo nang may asawa ng anak ko, bakit hindi niyo nalang iligtas ang anak niyo sa kalungkutan na yan? Maaari niyo naman siyang hanapan kaagad ng mapapangasawa. Balita ko marami kayong koneksyon at sa koneksyon na yun, para maging matibay ang mga anak niyong pagkakasundo niyo sa pamilya nila. Gaya na lamang ng ginawa niyo kay Talia na walang alintanan tanggapin ang arranged marriage sa pagitan ni Talia at Vladimir. Takot na takot kayong si Rebecca ang ilagay sa posisyon ni Talia dahil sa usap-usapan na may masamang ginagawang anak ko sa mga narareto ko sa kanya? Hindi yun isang usap-usapan lang. Totoo pala yun. Nagkataon lamang na nagustuhan ni Vladimir si Talia. Kaya yung nararamdaman ng anak niyo, siguradong wala na yung tama sa anak kong si Vladimir. Daniel, si Vladimir at Rebecca ang tunay nagmamahalan. Ngumisi ang Old Master Doralte. Talia, sabihin mo sa kanilang ilang beses na bang may nangyari sa inyo ni Vladimir? Po, hindi ko narinig ang tanong ng Old Master Doralte. Kung hindi kailangan ko ba talagang sagutin sa harapan ng mga magulang ko ang tanong niya. Ngumiti lang sa akin ang Old Master Doralte. Halos 6 na beses na po. Ang ngiti ng Old Master Doralte umabot hanggang tenga nito. Sinungaling, angal ni Mama. Hindi magagawa ni Vladimir na galawin ka, Talia. Ang ate Rebecca mong mahal niya. Hindi ka niya pinag-initan saktan noon dahil alam niyang kapatid ka ni Rebecca. Pero ngayon, yang kasinungalingan mo, makikita mong hinahanap mo kay Vladimir. Nanggagalaiting sabi ni Mama. Ngunit hindi nga ito ang dahilan ko para nga makipagkita sa Old Master Doralte. Palubog ng araw. Dad, at ang ina-inaddress ko nga hindi ang aking kinikilalang ama, kundi ang Old Master Doralte. Hindi naman ako nasaktan ni ate Rebecca. Kitang-kita naman sa footage. Natawa biglang Old Master Doralte. Talia, sinabunutan ka niya. Hindi ba yun pananakit? Saka wag kang mag-alala, Talia. At wag na wag kang magigilty dahil sa araw na kasal niyo ni Vladimir, binalaan ko ng pamilyang kinikilala mo na walang mananakit sa'yo. Dahil kung meron man, hindi lang ikaw ang sinasaktan nila, kung hindi ang buong pamilyang Doralte. Ang ipakasal ang ate mo sa ibang lalaki, ang mas maayos na parusa sa kanya, para tantanan na kayo ni Rebecca. Wag na wag mo yung gagawin, Daniel. May gigil sa boses ni Papa. Hindi lang kami tututol dito, kung hindi pati na rin ang anak mo. Please lang ho, Dad. Ngayon lang, nakikiusap ako na palampasin niyo na muna ito. Dad, at napalingon kaming lahat sa pintuan, si Vladimir kasama si ate Rebecca na inaalalayan nito. Si ate Rebecca parang basang sisiw na nangihina. Lanta dahil ba sa sugat na natamo niya sa bubog ng vase na binasag niya? Bago nagpatuloy si Vladimir sa kanyang sasabihin, pinaupo muna niya si Rebecca sa isang upuan, saka umangat ang kanyang paningin sa akin. Napabuntong hininga siya at nagulat na lamang ako nang biglang lumuhod sa harapan ko si Vladimir. Hindi ko nais itong mangyari kaya pinigilan ko siya ngunit. Patawarin mo sana, Talia, si Rebecca. Hindi niya kasalanan kung bakit siya nagalit kanina. Kasalanan kong lahat ng yun. Vladimir, anong ibig sabihin nito, Vladimir? Tanong ng Old Master Doralte at sinundan ng nakakatakot na halakhak. Pero natigilan ito nang bumangon si ate Rebecca sa kinaupuan niya at lumuhod din sa harapan ko. Talia, patawarin mo sana ako. Kung nasaktan man kita, hindi naman gaano kalala, hindi ba? Mas ako yung nasasaktan sa nangyayari. Kung matagal ko na sanang naiwala ang pagmamahal ko kay Vladimir, edi sana hindi ito mangyayari. Pasensya na please, patawarin mo ko. At hindi lang si Vladimir at Rebecca ang lumuhod sa harapan ko, kung hindi si Mama at Papa. Napakabigat na nakikita ko ngayon, para akong sinasakal. Masakit, nasasaktan ako. Anong ginawa ko para gawin nila ito sa akin? Alam ko hindi ko sila makukumbinsin na tigilan ang ginagawa nila, kaya humarap ako sa Old Master Doralte. Sa pagkakataon na ito, Dad, pinapatawad ko na si ate Rebecca at sana po pagbigyan niyo na ikinalunok ko. Saka natutunan ko sa pamilyang Montejo na kapag kaarawan ng isang miyembro sa pamilya, ang isang kahilingan nila kailangan tuparin. Si Vladimir, yun ang kahilingan niya sa akin at sana pagbigyan niyo rin. At yumuko na ako sa harapan ng Old Master Doralte. Hindi ko na nga kinaya, lumabas na ako sa silid at iniwan sila. Bumalik ako sa aking silid ng hina ang tuhod ko
kaya napaupo ako sa sofa na malapit sa bintana. Nakatitig sa palubog na araw at hindi ko na malayang tumulo na sa aking pisngi ang luhang pinigilan ko kanina. Isinandal ko ang aking ulo sa aking tuhod na pinagdikit ko at tahimik ngang umiyak. Kahihiyan sa aking sarili na gawin nilang pagluhod sa harapan ko. Hindi na maganda sa pakiramdam hanggang sa nakatulog na nga ako. Vladimir's POV. Sinabi ko sa iyo, Rebecca, na hindi ako tutunganga lamang na unti-unti mong sinisira ang kasal ng anak ko. Kaya yung pagmamahal mo kay Vladimir, mas mabuti pang ilibing mo na yan. Binalaan na rin kita, Vladimir. Kung meron ka mang nararamdaman kay Rebecca, hindi masisira ang kasal niyo ni Talia. Hanggang buhay pa ako. Papalampasin kong pangyayaring ito dahil nakiusap ng mabuti mong may bahay. Ngunit siguraduhin niyo lang na hindi ito mauulit. Saka nga tuloy nang umalis din sa harapan namin ang aking ama. Huminga ako ng malalim. Saka tumayo na nga ako at inalalayan na makatayo ulit si Rebecca. Basang-basa ang pisngi nito ng kanyang luha. Nangako ako sa kanya noon sa dalampasigan na ang mukha niya kung sino man ang magsanhi na ikakabasa ng luha, magbabayad ito ng malaki. Ngunit anong magagawa ko ngayon sa kapangyarihan na mayroon ang Old Master Doralte? Kahit paano hawak ako nito sa leeg. Kailangan mo na magpahinga ng maayos, Rebecca. Vladimir, naikinayakap nito sa akin bigla. Ano nang gagawin mo sa ating dalawa? Please lang, ano bang balak mo sa ating dalawa? Kaya mo ba talagang hiwalayan si Talia? Shh, mayroon akong plano at maniwala ka lang sa akin. Saka hinalikan ko siya sa noon nito para kumalma. Vladimir, ayoko mawala sa akin. Please lang, akong mahal mo at hindi si Talia, hindi ba? Napatango ako at pinunasan sa pamamagitan ng aking daliri ang luhang muling bumagsak sa pisngi niya. Personal ko silang hinatid sa harapan ng bahay at gabi na nga. Akala ko ba nasa ibang bansa ka? Si Rebecca. Nalaman ko kasing pupunta ka rito kaya nagmadali akong umuwi. Maraming salamat sa pagpunta rito. Yung regalo ko para sa iyo, Vladimir, binigay ko kay Talia. Sana hindi niya isabotahe. Akong bahala kapag sinabotahe ni Talia ang regalo mo sa akin. Aasahan ko yan. At tuluyan ko nang sinara ng pinto ng sasakyan ni Rebecca. Bago pa man ako makapasok sa pamamahay, dumaan sa akin na nakangisi si Simon at umismid ito na tumambad kami sa isa't isa. Saka pumasok na sa isang sasakyan at tuluyan na nga umalis ang mga sasakyan nila. Muli ako napabuntong hininga, napamulsa at napapikit ng bahagya. Masakit ang ulo ko. Walang masamang ginawa si Talia sa araw na ito, pero bakit naiinis ako sa kanya? Napahilot ako sa aking leeg dahil ba sa mga sinabi sa akin ni Rebecca? Master Vladimir, pinapupunta kayo ng Old Master Doralte sa kanyang silid. Sundo sa akin ang PA nito. Pumunta nga ako sa silid nito at kagaya na parati kong nadarat ng nakaupo at sa oras na ito palagi siyang mayroong binabasang libro. Naihatid mo ba silang maayos? Nanatili ako nakatayo sa harapan niya. Kasinungalingan din ang sinasabi mo kay Rebecca. Anong ginagawa mo, Vladimir? Ayaw mo ba na matiwasay na kaisipan? Ayaw mo ba ng kalayaan na mahalin ng tapat at ibigay ang lahat ng sayo ang sa taong mahal mo? Ako ang hindi kumbinsido na mahal mo talaga yan si Rebecca. Nanatili akong tahimik. Kung gusto mo ng kabit at gulo nga, ikaw ang magdesisyon yan para sa sarili mo. Ngunit hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo na hindi magandang marami ang minamahal. Isa lang ang puso mo, kaya isa lang ang dapat na mahalin. Sinabi nito na hindi sa akin tumitingin kung hindi sa librong binabasa niya. Timbangin mo ng maayos na ang kuminsan ng nakaraan ay dapat nang manatili lang sa nakaraan. Higit 6 mo ng beses na ginalaw palang asawa mo. Sa tingin mo magbubuntis na ba siya? Saka ito umangat ng paningin sa akin. Ipagpatuloy mo lang yan at siguradong maibibigay mo na sa akin ang hinahangad ko. Magpahinga na kayo, Dad. Magpapahinga na ako. Ngunit konting oras lang, hindi habang buhay. Yung naunang ibig kong sabihin, Dad. Ngumisi ito sa akin at tuluyan na nga akong lumabas sa kanyang silid. Papunta sa silid ko, alam ko naghihintay sa akin si Talia. Paniguradong hindi magandang loob nito sa akin, ngunit pagpasok ko sa silid, wala ito. Siguradong nasa sarili niya silid ito sa manor. Kaya muli akong lumabas at tumungo niya sa kanyang silid. Kakatok sana ako ngunit para saan pa? Nang buksan ko ang pinto, hinanap kaagad ng mga mata kong anyo niya hanggang sa makita ko sa isang sofa na malapit sa bintana. Nakaupong nakatulog. Angat ang dalawa niyang paa sa sofa at nakasandal ang ulo niya sa kanyang tuhod. Ang nakikita ko parang isang anghel. Napaka-inosenteng anghel na nasasaktan. Napapikit ako. Ang salita nasasaktan si Talia ay may dalang inis sa akin kung sino man ang nananakit dito. Ano to? Alam ko kung sinong nanakit sa kanya. Nang makita kong footage, naikuyom ko ang aking kamao na wala siyang ginawa kay Rebecca kung hindi siya pa ang sinaktan nito. Lumiliyab ang pakiramdam ko nang maalala kong footage. Pero kailangan ko maging mabait din sa harapan ni Rebecca dahil siyang una kong pinangakuan. Talia, tawag ko sa kanya. Hindi man lamang ito gumalaw. Talia,
Nilakasan ko pero wala pa rin. Mahimbing ang tulog niya. Nang bumukas ang pinto at napalingon ako, yung mga katulong ni Talia na kaagad napayuko sa presensya ko. Master Vladimir, kami na pong bahala sa kanya. No, ako nang bahala sa kanya. Naagad naman nilang naunawaan at nagsilabasan ulit. Naupo ako sa tabi nito at dahil sa ginawa ko, kamuntik na siyang bumulusong. Kung hindi ko nasalong ulo niya at dahan-dahan na isinandal ito sa upuan. Talagang pagod na pagod ata ang babaeng ito. Kaya wala na akong nagawa kung hindi buhatin siya. Sa pagbuhat ko hindi man lang ito nagkamalay. Parang isang lantang gulay na walang pakialam kung ngayong oras man gumuho ang mundo. Lumabas ako sa kanyang silid at tumunga sa silid ko na naging silid na mag-asawa naming dalawa. Inihiga ako sa kama at kinumutan ito ng maayos. Pinagmasdan ang mukha niyang napakaamo hanggang sa nakita ko sa ibabaw ng mesang ilang regalo. Kabilang na sigurado doon ang regalo ni Rebecca para sa akin. Lumapit ako sa mesa at kaagad kong hinanap ang regalo sa akin ni Rebecca. Curious ako kung anong ibibigay sa akin ng babaeng nakilala ko sa dalampasigan at pinangakuan ko noon. Ano nga kayang regalo ni Rebecca kay Vladimir? Hanggang kailan kaya magpapaloko si Vladimir sa impostor na si Rebecca? Mahanap kaya niya sa kanyang puso ni Talia ang babaeng matagal na niyang minamahal? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.